Nagsisimula ang kwento na ito sa akin. Ako si So Young, na naglalakad sa madilim na eskinita, hindi alam na may dalawang tao pala na sumusunod sa akin. Nagpapanik na ako at nagsisimula akong tumakbo, pero agad nila akong nahabol at inatake. Pakiramdam ko, ito na ang wakas para sa akin. Ngunit biglang dumating si Louie, isang lalaki, at agad na pinatumba ang mga magnanakaw. Sa oras na yon, dapat ay nagkaroon ako ng kaligtasan. Ngunit ako ay nadala ng takot. Kinabukasan, habang ako'y natutulog sa paaralan, dumating si June, isang kaibigan ko, na nakasuot ng maskarang vampira at naglalayong takutin ako. Galit ako sa kanyang kalokohan, kaya't ako'y naglakad palayo. Subalit siya'y patuloy na sumusunod sa akin. Natagpuan namin ang aming sarili sa isang tindahan ng mga bulaklak na dating pag-aari ng aking yumaong ina, na sobrang mahilig sa mga bulaklak. Kinuha ni June ang isang bulaklak at inyalok ito sa akin bilang simbolo ng pagtutubuan ng aming hidwaan. Ngunit tinanggihan ko ito. Nauwi tuloy ito sa isang mainit na argumento. Bigla na lang, parang isang kaganapan ng tadhana, isang tinik mula sa bulaklak ay nagsugat sa aking daliri. Nagdulot ito ng pagdugo. Ako'y nagulat at puno ng galit, kaya't ako'y biglang lumabas ng tindahan. At si June ay patuloy pa ring sumusunod sa akin. Sa sandaling iyon, dumating si Louie sa tindahan ng mga bulaklak at ipinakita ang kanyang tunay na pagkatao bilang isang vampira. Napansin siya ng may-ari ng tindahan, na parang nabighani sa kanya, na mas lalong nagpapabwisit sa akin. Nahuli ni Louie ang amoy ng aking dugo, na tila hindi niya matiis, kaya't siya'y nagtanong ukol sa bulaklak na may kinalaman dito. Ang kanyang determinasyon na hanapin ang bulaklak na iyon ay nakakabahala. Subalit hindi naman nagtagal ay napagtanto niya na ang amoy ay nagmumula sa isang patak ng aking dugo. Si Louie, na ayon na hanapin ako, humingi ng karagdagang impormasyon mula sa may-ari ng tindahan, at natuklasan ang aking pangalan na So Young. Sa sumunod na eksena, nag-usap si Louie, kasama ang dalawang kasapi ng kanyang grupo, at isang kasamahan ukol sa akin. Naghahanap sila ng isang bagay na tinatawag na vampire flower, at naniniwala si Louie na ako ay makakatulong sa kanilang paghahanap nito. Iniutos niya sa kanyang mga tauhan na kunin ang higit pang impormasyon tungkol sa akin. Kinabukasan, sina Bacon at Akon, dalawang kasapi ng grupo ni Louie, ay nagpunta sa aking paaralan at nakuha ang aking address mula sa security guard, na isa ring vampira. Sa impormasyong iyon sa kanilang kamay, sila'y sumunod sa akin. Samantala, sa aking bahay, si June ay nagtangkang pumasok, na nagpapalabas na ito ay para sa aking proteksyon sakaling may mga vampira. Ngunit mahigpit kong itinaboy siya, at itinanggi ang takot sa mga ganitong bagay. Pagkatapos na lumabas si Dajun, biglang sumulpot si Louie sa harap ng aming bahay. Agad niyang napansin mula sa aking gawin noong nakaraang gabi. Siya'y pumasok sa aking tahanan nang hindi nagsasalita, at napagtanto niyang ang lugar ay magulo. Siya'y umakyat sa aking mga intimates, na nagdulot sa akin ng labis na takot at pagkabalisa. Sinubukan kong kunin ang aking sa kanya. Ngunit nauwi ako sa kanyang mga bisig. Noong tumingin ako sa kanyang mga mata, nakita ko ang nakapangingilabot na pula nito. At doon ko napagtanto, siya ay isang vampira. Napuno ako ng takot, at binalaan ko siyang tatawag ako ng pulis kung hindi siya aalis. Ngunit gamit ang kanyang mga kakayahang di pangkaraniwan, agad na kinuha ni Lois ang aking telepono. Nagtangkang tumakas, ngunit sa isang kisap mata, siya ay naglipat mula sa isang dako patungo sa isa at humarang sa aking daan. Pagkatapos, sinabi niya sa akin na ako'y isang pasaway at mariing itinapon ako sa kama. Dito, ipinaliwanag ni Lois na siya ay naghahanap ng vampire flower na ninakaw ng mga tao 150 taon na ang nakararaan, at kailangan niya ang aking tulong. Sa gabing iyon, ipinakilala niya si Pekan at Akan sa akin, at ipinaalam na kami ay magsasama-sama hanggang sa mahanap namin ang bulaklak. Itinaguyod niya na ako'y alagaan sa panahong ito. Pagkatapos, ipinilit niyang pirmahan ko ang isang kontrata, at sa lalong madaling panahon, isang misteryosong kwintas ang lumitaw sa aking lead. Kinabukasan sa paaralan, sinubukan kong magpakumbaba, umaasa na maiwasan si Lois. Ngunit bigla na lang, dumating ang isang gwardiya na may pularing mga mata, kaya't naisip ko kung isa rin siyang vampira. Sa mga sumunod na oras, nag-cruise ang aming landas ni Rika, at muli kong napansin ang kanyang mga pularing mata. Pagdating ko sa bahay, ako'y nagsimulang magduda na baka ako'y naguguluhan na. Natila ba ako'y nakakakita ng mga vampira sa paligid? Lalo pa itong naging komplikado nang malaman ko na si Pekan at Akan ay nagdesisyon na baguhin ang ayos ng aming bahay na walang aking pahintulot. Galit ako nang makita ko ang isang bagong pintura sa pader. Kahit pa inipaliwanag nila na ito'y retrato ng bahay ni Lois, biglang dumating si Lois, at malinaw na ipinabatid na ako ay dapat sumunod sa kanyang mga alituntunin habang naroroon siya. Pagkatapos,
Si Lois at ako ay nagtungo sa isang tindahan ng mga bulaklak. Sa paghahanap ng vampire flower, tinanong ko siya kung ano ang itsura ng bulaklak. Ngunit sinabi niya na hindi niya alam. Ngunit siguradong makikilala niya ito kapag nakita na niya. Ipinakita niya rin na ang bulaklak ay may di mabilang na kapangyarihan. At sinumang mag-ari nito ay magiging Panginoon at leader ng lahat ng mga vampira. Sa mga susunod na pangyayari, nakipagkita muli si Lois sa kanyang kaibigan na si Reika, na nagpabatid sa kanya tungkol sa isang vampirang si Echela na nag-atake sa mga kabataan. Hinihikayat ni Reika si Lois na hanapin ang bulaklak bago pa ito mahuli ni Echela. Sa sumunod na araw sa paaralan, desperadong naghanap ako ng impormasyon tungkol sa vampire flower sa internet. Napansin ito ng isa kong kaibigan, na nagtataka kung bakit ako abala nitong mga nakaraang araw. Nagkaroon rin ako ng lakas ng loob na kausapin ang guwapong lalaki na madalas sa paaralan. At isinasaayos na kuha ang kanyang numero ng telepono. Ngunit bigla na lang, inakala kong natagpuan ko na ang tinutukoy na bulaklak at nagmadali akong hanapin si Lois. Sa aking pagtakbo, narinig ko ang malayong sigaw. Nakuha rin ito ni Lois at nagmadali siyang pumunta sa kinatatayuan ng sigaw, kung saan nakita niya si Echela na nag-aatake sa kaibigan kong babae. Tumakas si Echela nang makita siyang papalapit si Lois. Pagdating ko, nakita ko si Lois kasama ang aking kaibigan. At dahil sa maling akala, inakala kong siya ang nag-atake sa kanya. Sa aming bahay, kinausap ko si Lois ukol sa pangyayaring iyon, at inakala kong siya ay uminom ng dugo ng aking kaibigan. Sinikap itong ipaliwanag ni Lois, na hindi niya ito nagawa, ngunit hindi ako naniniwala sa kanya, kaya't nagalit ako at umalis. Pagkatapos nito, nagkita si Lois muli kay Rika, na nagpapaalala na ang pangunahing layunin niya ay hanapin ang bulaklak, hindi ang proteksyonan ang mga walang halagang tao. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Lois na maging si Rika mismo ay isang dating tao lamang, at mayroon siyang pangako na proteksyonan ako. Sa huli, nagtungo kami sa tanyag na nakatatanda, na natuklasan naming isa rin palang gwardyang vampira sa paaralan. Dito, nagtalakayan sila tungkol kay Echela at ang kanyang mga pag-atake at pag-inom ng dugo. Inipahayag ng nakatatanda na kailangan munang magtagumpay si Lois sa isang ritual ng pagiging matanda bago niya mapantayan si Echela. Nang sumunod na umaga, niluto ni Naakon at Bikon ng masarap na almusal para sa akin. Habang kami kumakain, tinanong ko sila kung bakit nararamdaman nilang parang tao na at hindi na nangangailangan ng dugo. Sinabi nila na dati nilang iniinom ang dugo. Ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan nilang igalang ang mundo ng mga tao at itigil ang pag-inom nito. Sinabi nila na ang pag-inom ng dugo ay nagbibigay sa kanila ng lakas. Ngunit maaari rin itong pagkawalaan ang kanilang emosyon at pandama. Sa paaralan, lumapit sa akin si Dujin at sinabi na ilang araw na niyang hindi ako nakikita at nag-aalala siya sa akin. Inibalik niya ang cellphone ko na naiwan ko noong isang araw. Ngunit hindi ko man lang siya pinasalamatan at agad akong tumakbo upang hanapin ang bulaklak. Matapos mag-ikot sa tindahan, natagpuan ko ang isang bulaklak na aking iniisip na vampire flower. Upang hindi ako makita, kinuha ko ito ng lihim at inilagay sa aking bag. Ngunit bigla na lamang may isang vampira ang lumitaw sa harap ko at nawalan ako ng malay. Ilang sandali pagkatapos, dumating si Lois upang protektahan ako. Ngunit labis na huli na. Sa sunod na eksena, nagising ako na nakatali sa isang silya sa isang abandonadong gusali. Ngunit bigla na lamang, dumating si Lois at nagkaroon kami ng isang matinding laban. Ngunit mas bihasa at may karanasan ang kalaban at si Lois ay nahihirapang humarap dito. Subalit sa kabutihang palad, dumating si Reka upang tulungan siya. At nang ma-realize niyang hindi siya mananalo, umalis na lang si Shell matapos mag-collapse ulit. Nagising ako at sinubukan ako nila Reka na landiin, na hindi nagugustuhan ni Lois, kaya't hinalikan niya ako sa harap ng lahat. At may mark na lumitaw sa aking leg, na nagpapakita na siya ang aking kasintahan. Pagkatapos, ipinaalam sa akin ni Lois na mananatili rin sa kanilang tahanan si Reka sa ngayon. Sa mga sumunod na araw, hindi pa rin mapakali ang aking damdamin tungkol sa halik na iyon. Kaya't nagsorry si Lois at ipinaliwanag na ginawa niya yon para sa aking proteksyon. At ang mark ay simbolo na tayo ay magkasintahan na ngayon. Ipinagkaloob ko sa kanya ang bulaklak na kinuha ko kanina. Ngunit sinabi niyang ito'y hindi ang vampire flower. Ako'y nadismaya. At napagtanto ni Lois kung gaano ko kamahal ang mga bulaklak. Kaya't sa sumunod na araw, pumunta siya sa tindahan ng mga bulaklak at inilagay ang bulaklak sa isang paso para hindi ito mamatay. Pagdating ni Lois sa bahay, natagpuan niyang tulog ako, kaya't inilagay niya ang paso ng bulaklak sa aking tabi. Sinabi niya na marahil ay sobrang minahal ako ng aking ina. Sa mga sumunod na araw, nag-usap si Soyoung kay Reka at itinanong ang nakaraan ni Lois. Inipormahan siya ni Reka na ang mga vampira ay isinilang mula sa mga inang tao.
Ngunit nang malaman ng ina ni Louie na siya ay isang vampira, sinubukan niyang patayin ito. Nang tanungin tungkol sa ama ni Louie, biro ni Reka na kinain na lang daw ito ni Louis, na nagulat si So-young at natakot sa kwentong iyon. Kinabukasan, kasama ni Louis si So-young sa paaralan, at doon ay nagkita sila ng Grand Elder, na kilala rin bilang ang security guard. Labis na nagulat si So-young nang malaman niyang isa rin itong vampira. Inalala ni Grand Elder si Louis tungkol sa nalalapit na seremonya ng pagtanda at kinakailangan nilang maghanda. Sa bahay ng Grand Elder, ibinahagi niya kay So-young ang kanyang pagmamahal kay Louis na parang kanyang tunay na anak. Tinanong ni So-young ang Grand Elder tungkol sa ama ni Louis at kung totoo bang kinain siya ni Louis. Sinagot siya ng Grand Elder na ang ama ni Louis ay nag-alay ng sariling dugo at buhay upang iligtas ang kanyang anak mula sa ina nito na nagtangkang patayin siya. Pagkatapos lumisan ni So-young, dumating ang isang Ishel sa bahay ng Grand Elder at sinaktan siya. Pinilit ni Louis na protektahan ang Grand Elder, ngunit wala siyang magawa sa kanyang paghingal sa huling sandali ng buhay. Sinabi ng Grand Elder sa Ishel na hindi na nito matatagpuan ang vampire flower dahil ito ay nawala na at extinct na sa maraming taon. Iniutos niya kay Louis na huwag sisihin ang kanyang sarili sa kanyang kamatayan at alagaan si So-young. Pagkatapos ng kamatayan ng Grand Elder, inatake si Louis ni Ashol. Ngunit bago ito mapatay, dumating si Reka upang iligtas siya. Sa gabi na iyon, si Louis ay labis na napagod at nasa kritikal na kalagayan. Labis na nalungkot si So-young sa pangyayaring ito, kaya't nagtaksil ng kanyang kamay upang maglaan ng dugo para kay Louis. Nang uminom si Louis ng kanyang dugo, nagkaroon siya ng lakas at nagising. Ngunit puno siya ng guilt ukol sa sakripisyo ni So-young. Inilabas ni Louis na ang seremonya ng pagtanda ay ang tanging paraan upang tapusin ang mga Ishel. Kinabukasan, nagpasalamat si Louis kay So-young sa kanyang sakripisyo. Ang dalawa ay nagkasama sa buong araw, nagkakainan, at nag-enjoy. Ngunit pagbalik sa kanilang tahanan, napagtanto ni So-young na wala na sina Bacon at O'Connor, at kinuha na rin ang painting. Ininform siya ni Louis na dahil wala ng vampire flower, napagpasyahan nilang iwan siya. Nagalit si So-young sa narinig, at inisip niyang ginamit lang siya ni Louis. Ngunit hindi siya naniwala dito, at sinabi niyang sila'y magkasintahan at hindi ito pwedeng iwanan ng ganito. Wala nang ibang nagawa si Louis kundi tanggalin ang alaala niya kay So-young. Ngunit iniwan niya ang kwintas bilang paalam. Kinabukasan, nagising si So-young nang walang alaala kay Louis o sa mga vampira. Sa paaralan, napansin ni na Louis at Reka na kasama ni So-young si Dejun. Labis na nalungkot ang ating bayani dahil akala niyang si So-young ay may ibang kasama. Ngunit sinabi ni Reka na kasalanan niya yon dahil sa pag-aalis ng alaala ni So-young. Tinanong ni Reka kung bakit iniwan ni Louis ang kwintas. At sinabi ni Louis na iniwan niya ito bilang regalo. Sa gabi, nagtapos si Louis ng kanyang seremonya ng pagtanda at naging ginto ang kanyang mga mata. Samantala, kinidnap ng isang Ishel si So-young at tinanong tungkol sa vampire flower. Ngunit wala siyang nalalaman. Kinuha ni Shell ang kwintas at biglang nagliwanag ito. Kaya't naalala ni So-young ang mga alaala kay Louis. Handa nang inumin ni Shell ang kanyang dugo. Ngunit bago ito magawa, dumating si Louis na mas malakas na at pinalo ito. Dumating rin si Reka at magkasama nilang pinatay si Shell. Pagkatapos nito, nag-usap sina Louis at Reka tungkol sa pagkakataon na maging vampire lord. Sinabi ni Louis na hindi siya interesado na maging lord at umalis. Pagkatapos nito, nagpakita ng kanyang tunay na kulay si Reka. Nalaman natin na ang tunay na hangarin niya ay maging lord mula pa sa simula. Ngayong wala na sina Grand Elder at Dash Allergon. Naghayag siya ng plano na patayin si Louis at ang lahat ng makakatayo sa kanyang daan. Sa huling eksena, nagkita si Louis at So-young, at humingi ito ng paumanhin sa pag-aalis ng mga alaala niya. Binaba niya ang kanyang tuhod at inalok kay So-young na maging kanyang eksklusibong bulaklak. Nalubos na tinanggap ni So-young. Ang dalawa ay nagyakapan at naghalikan.